Palihim na bumili ang asawa ko ng bahay na nagkakahalaga ng 3 milyon para sa kanyang kabit, nang ipaalam sa akin ng bangko, nanatili akong kalmado na parang walang nangyari. Pero pagkalipas ng 3 araw, hinatid ko ang mga biyenan ko papunta roon, itinuro ang babaeng nasa harap niya, at tinanong, ito na ba ang bagong katulong sa mansyon natin? Dumating ang mensahe mula sa bangko ng 9 nanograms umaga, habang nakaupo ako sa opisina ko handang pumirma sa isang malaking kontrata. Abiso ng transaksyon sa real estate na nagkakahalaga ng 3 milyon, kumpirmadong kinuha mula sa joint marital account. Tinitigan ko ang screen ng phone ko ng halos 10 segundo. Hindi ako nagtanong. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Hindi rin ako nagalit sa sandaling iyon. Tahimik ko lang tinawagan ang account manager ko sa bangko. Pagkalipas ng 5 minuto, nasa akin na ang lahat ng impormasyon. Ang bahay ay binili sa isang eksklusibong gated community sa Makati, sa ilalim ng pangalan ng isang company. Pero ang tunay na benepisyaryo ay isang babaeng nagngangalang Alessa Cortez, 27 taong gulang, 5 taon na mas bata sa akin, empleyado ng isang high-end interior design showroom na minsang ipinakilala ng asawa ko bilang associate vendor. Ang asawa kong si Vincent Alonzo ay perpektong magsinungaling. Hindi niya binili ang bahay gamit ang sarili niyang pera. Ginamit niya ang mismong pondo na kinikilala ng bangko bilang aming pinagsamang property bilang mag-asawa. Sa madaling salita, kinuha niya ang pera mula sa relasyon namin para magtayo ng pugad ng pag-ibig para sa kanyang kabit. Sumandal ako sa upuan ko at huminga ng malalim. Napansin ng assistant ko na nakatayo sa harap ko, na masyado akong tahimik at inakala niyang masama ang pakiramdam ko. Maingat niyang tinanong kung gusto kong ipagpaliban ang meeting. Tumingin ako sa kanya at bahagyang ngumiti. Hindi na kailangan. Lahat ay nangyari ayon sa plano. At ganoon ang nangyari. Namuhay ako na parang walang nangyari sa loob ng susunod na 3 araw. Umuwi ako sa karaniwang oras. Kumain ako ng hapunan kasama ang anak ko. Tinanong ko pa si Vincent kung kumusta ang araw niya sa trabaho. Pinagsilbihan ko pa siya ng alak na parang walang problema. Walang kaalam-alam si Vincent na nakatanggap na ako ng abiso mula sa bangko. Hindi niya alam na sa loob ng wala pang 24 hours, hawak ko na ang mga record ng transaksyon, mga litrato ng bahay, kasaysayan ng bayad, mga larawan ng babae habang pumapasok at lumalabas doon, at pati na rin ang buong background ng kabit na pilit niyang itinatago. Ang pangalan ko ay Christine Valencia. Kakaunti lang ang nakakaalam na ako ang nasa likod ng chain of investment funds ng pamilyang Valencia, dahil hindi ko kailanman ipinagmalaki iyon. Sa 8 taon ng aming pagsasama, hinayaan kong isipin ni Vincent na siya ang tunay na bumubuhay sa aming pamilya. Hinayaan kong isipin niya na ang mansyon namin sa East Side ay umiiral dahil marunong siyang mag-strategize. Hinayaan ko rin ang pamilya niya na isipin na isa lang akong mabait at tahimik na asawa na maayos mag-alaga ng lahat. Hindi ko kailanman ipinaliwanag ang katotohanan sa kanila. Dahil ang taong mahilig magmaliit ng iba, siya rin ang pinakamatinding babagsak pagdating ng oras niya. Sa umaga ng 3 araw, ako mismo ang tumawag sa mga biyenan ko. May oras ba kayo? Gusto ko sana kayong imbitahan na tumingin ng isang bahay. Nagulat ang biyenan kong si Marcela Alonzo. Bahay? Anong bahay ito? Magaan ang tono ng sagot ko. Isang napaka-espesyal na bahay. Sa tingin ko, kailangan ninyo itong makita. Ang biyenan kong si Ramon Alonzo, na laging tahimik, ay nanahimik muna ng ilang segundo bago sumagot. Kung ikaw mismo ang tumatawag, hindi ito maliit na bagay. Halika. Ako mismo ang sumando sa kanila gamit ang kotse ko. Sa buong biyahe halos walang nagsalita. Hindi rin madaling ipaliwanag. Gusto kong makita nila ito ng personal. Gusto kong marinig ni Vincent ang lahat mula sa sarili niyang pamilya. At gusto kong maunawaan ng kabit na iyon kung bakit ang ibang babae ay nananatiling tahimik, hindi dahil mahina sila, kundi dahil naghihintay sila ng tamang oras para umatake. Nang huminto ang itim na sasakyan sa harap ng isang bagong bahay sa eksklusibong lugar na iyon,
hindi napigilan ng biyenan ko ang magkomento. Ang ganda ng bahay. Bibili ka ba ulit ng property? Tinanggal ko ang seatbelt ko at ngumiti. Mukhang ganoon nga ho. Pinindot ko ang doorbell. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. At lumabas si Vincent. Namutla ang mukha niya nang makita ako. Pero nang makita niya ang mga magulang niya sa likod ko, parang nanigas ang buong katawan niya. Dad, anong ginagawa ninyo dito? Hindi pa niya natatapos ang sinasabi nang may marinig na boses ng babae mula sa loob, malambing at walang pakialam. Vincent, babe, sino yang nasa pinto? At lumabas si Alessa Cortez. Nakasuot siya ng cream na silk dress, maayos ang buhok, eleganteng tsinelas, at may natural na kumpiyansa ng isang taong pakiramdam ay kanya ang lugar. Sa sandaling makita niya kami ng mga biyenan ko, nanigas ang ngiti niya. Dahan-dahan akong pumasok, glanced at the luxurious living room, and then faced my in-laws with cold silence. Then, I raised my hand, pointed at him, and asked politely, Mom, Dad, is this the new maid for our mansion? Panipi. Suddenly, the whole room fell silent. Nanlaki ang mga mata ni Alessa. Mula sa pula hanggang sa puti ang kanyang mukha sa loob lamang ng ilang segundo. Nauutol na sabi ni Vincent. Christine, ikaw, huwag mong intindihin ito ng mali. Lumingon ako sa kanya. Napakatahimik ko kaya parang mas takot siya sa akin ng ganito kaysa kung pumasok ako ng sumisigaw. Mali ang pagkakaintindi mo sa ano. Ginamit mo ang 3 milyon mula sa ating pinagsamang account sa pag-aasawa para bumili ng bahay para sa isang mas batang babae. Tapos ngayon, nakatayo ka sa loob ng bahay na iyon at sinasabi sa akin na huwag kong intindihin ang kahit ano. Natisod ang biyenan ko at napilitan siyang sumandal sa braso ng sofa. 3 milyon. Binuksan ko ang bag ko, kinuha ang folder na inihanda ko na at inilapag ito sa glass coffee table. Narito ang kumpirmasyon mula sa bangko. Narito ang kasaysayan ng paglilipat. Narito ang mga dokumento para sa Shell Company. At narito ang mga larawan ninyong dalawa na papasok at palabas ng lugar na ito sa nakalipas na 2 buwan. Napakalinaw ng lahat kaya wala nang natitirang lugar para sa pagtanggi. Yumuko si Vincent. Nanginginig na sinubukan ni Alessa na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Mrs. Alonzo, sa palagay ko dapat mong pakinggan ang paliwanag ni Vincent. Bahagya kong itinagilid ang ulo ko at tiningnan siya na parang nakatingin sa isang ganap na estranghero. Paliwanag ng ano, na hindi mo alam na may asawa at anak siya. Na akala mo sa kanya ang pera at hindi sa amin. O na inosente ka dahil 3 milyon lang ang bahay na tinanggap mo. Kinagat niya ang lobby, hindi makasagot. Sa sandaling iyon, kinuha ng biyenan ko ang folder at maingat na sinuri ang bawat papel. Siya ay isang lalaking makaluma na noon pa man, iyong tipong itinuturing na mas mahalaga ang karangalan ng pamilya kaysa sa buhay mismo. At si Vincent sa loob ng maraming taon, ang kanyang pinakamalaking ipinagmamalaki. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto, tuluyang nagbago ang mukha ni Ramon. Tumangala siya at sa garalgal na boses ay nagtanong. Kumuha ka ng pera mula sa mga properties ng iyong asawa para gumawa ng isang palabas na tulad nito. Humakbang si Vincent pasulong. Dad, ipapaliwanag ko po. Tumahimik ka. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng napakalakas kaya't maging si Alessa ay natigilan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang tunay na takot sa mga mata ni Vincent. Hindi yun takot na mawala ako. Ito ay takot na mawala ang perpektong imahe na matagal niyang pinanghahawakan sa harap ng kanyang pamilya. Napaiyak ang biyenan ko doon mismo. Tumingin siya sa akin nang may nanginginig na mga lobby. Christine, wala akong alam. Sinagot ko siya ng mahina. Alam ko, kaya kita dinala rito, para makita mo mismo ng sarili mong mga mata ang katotohanan. Pagkatapos ay nilingon ko si Vincent sa huling pagkakataon. Sinubukan akong lapitan ni Vincent. Christine, nagkamali ako. Minamanipula niya ako. Ayaw ko talaga. Isang maikling tawa ang kumawala sa akin. Ayaw mo ba? Ayaw mong bilhin ang bahay. Ayaw mo akong pagtaksilan.
O ayaw mong malaman ko? Pagkatapos ay kumuha ako ng isa pang sobre mula sa aking bag at inilapag din ito sa mesa. Narito ang kahilingan para sa pansamantalang pagtigil sa mga pinagtatalunang properties. At narito ang mga papeles ng diborsyo na nilagdaan ko na. Nakatayo si Vincent na takot, pati na rin si Alessa. Akala niya'y tagumpay niya ang bahay na iyon. Pero hindi niya alam na simula pa noong nakaraang umaga, tapos na ang legal team ko sa pakikipag-ugnayan sa bangko at korte. Dahil ang perang iyon ay galing sa aming pinagsamang properties nang walang pahintulot ko, ang transaksyon ay nailagay na sa ilalim ng legal na pagtatalo. Sa madaling salita, ang bahay na kinatatayuan niya ng sala, dahil sa sobrang tiwala sa sarili, at pakiramdam na siya ang nagmamay kanya ay malamang na malapit ng mawala. Nauutol na sabi ni Alec. Hindi pwede yan. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Akala mo ay papasok ka sa buhay ng isang matagumpay na tao. Ngunit ang totoo, nasangkot ka sa isang kaso. Wala nang ibang sinabi. Sa sobrang katahimikan, maririnig mo na ang tunog ng orasan na nakasabit sa dingding. Ibinagsak ng biyenan ko ang folder sa mesa at humarap kay Vincent. Simula ngayon, huwag ka nang tutuloy pa sa bahay hanggat hindi mo nalilinis ang kalat na ito. Pinahiya mo ang asawa mo at sinira ang buong pamilya Alonzo. Walang tigil ang pag-iyak ng biyenan ko, pero hindi niya nilapitan ang anak niya. Sa halip, lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita sa mga mata niya ang malupit na paghatol na ginamit niya sa pagtingin sa kanyang manugang sa loob ng maraming taon, kundi ang taos-pusong kahihiyan at tunay na panghihinayang. Christine, patawarin mo ako. Hindi ko binitawan ang kamay ko. Pero hindi ko rin siya agad napatawad. Dahil may mga sugat na hindi nagagamot sa isang paghingi lang ng tawad. Bahagya lang akong tumango at tumalikod na para umalis. Nakakailang hakbang pa lang ako nang huminto ako. Nang hindi lumilingon, nagsalita ako ng malakas para marinig nila akong pareho ng malinaw. At isa pa, Alessa. Lubusan siyang na-tense. Simula bukas, kung gusto mo pa ring manatili sa bahay na ito, mas mabuting tanungin mo ang iyong abogado kung dapat mo bang ipakilala ang iyong sarili bilang ang may kanya, isang panauhin, o ang katulong. Dahil, sa huli, ang perang pambili nito ay nagmula sa aking kasal. At naglakad na ako palabas. Sa likuran ko, narinig ko ang mahina niyang hikbi, ang desperadong boses ni Vincent na tumatawag sa pangalan ko, at ang sigaw ng biyenan kong lalaki na muling sumasaway sa anak niya. Pero hindi ako lumingon pabalik. Napakakulay asul ng langit ng araw na iyon. Umihip ang hangin sa mga puno ng eksklusibong kapitbahayan, tuso at matalas na parang talam. Tumayo ako sa tabi ng kotse, inangat ang mukha ko, at huminga ng malalim. Sa wakas natapos na rin ang 3 araw kong pananahimik. Hindi sa pamamagitan ng luha. Hindi sa eksena ng selos. Ngunit sa pamamagitan ng pagpilit sa kanilang lahat na harapin ang katotohanan, sa loob mismo ng bahay na itinayo sa pagtataksil. At iyon, simula pa lamang noon. Simula pa lang iyon. Dahil ng hapong iyon, nang makapasok ako sa kotse at mahinahong isinara ang pinto, hindi ko naramdamang gumuho ang mundo ko. Naramdaman ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, na muli akong nabibilang sa aking sarili. Hindi ako umiyak nang pinaandar ko ang makina. Hindi ako nanginig nang mapanood ko sa rearview mirror habang ang figure ni Vincent ay nahuhuli, lumiliit ng lumiliit. Nakulong sa harap ng bahay na binili niya ng may pagtataksil at ngayon ay nagbabantang maging pinakamahal na patunay ng kanyang pagkawasak. Huminga lang ako ng malalim. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono, tinawagan ang aking pangunahing abogado, at nagsabi ng isang pangungusap. Magpatuloy. Sa loob ng wala pang 2 oras, ang prosesong tahimik kong inihanda sa loob ng 3 araw ay nagsimulang magsara na parang isang perpektong patibong. Isinailalim sa pagsusuri ang mga nakalink na account. Ang transaksyon sa real estate ay iniwasan bilang pag-iingat. At nang gabing iyon mismo, nakatanggap si Vincent ng formal na abiso tungkol sa kaso ng asset at sa paghahain ng diborsyo.
Ngunit ang pinakamatinding dagok para sa kanya ay hindi nagmula sa bangko. Hindi rin mula sa korte. Nagmula ito sa sarili niyang apelyido. Tinupad ni Ramon Alonzo ang kanyang pangako. Bago matapos ang araw, tinawag niya ang kanyang anak sa opisina ng pamilya at, nang hindi nagtataas ng boses, inalis sa kanya ang kontrol sa dalawang pangunahing proyekto na mayabang na pinamahalaan ni Vincent hanggang noon. Hindi niya siya inalis sa mana, dahil ang mga lalaking tulad niya ay hindi karaniwang kumikilos ng padalos-dalos, kundi dahil sa bigat ng mga kahihinatnan, ngunit inalis niya siya sa anumang mahalagang paggawa ng desisyon hanggang sa susunod na abiso. Si Marcela naman, ay gumawa ng isang bagay na hindi ko kailanman inakala, kinabukasan ay pumunta siya sa bahay ko, mag-isa, walang tsuper, walang alahas, at walang kay-abangan na siyang lagi niyang ipinagtatanggol ang sarili mula sa mundo. Nang makita ko siya sa pasukan ng mansyon ng Upper East Side, namamaga ang mga mata at mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa isa't isa, alam kong may tunay na nagbago. Ako mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Tinitigan niya ako ng ilang segundo, parang hinahanap ang tamang salita pero hindi niya mahanap. Sa huli, sinabi niya ang totoo, na siyang tanging bagay na mahalaga. Binago kita. Walang ibang sumagot. Hindi kinailangan ng mga talumpati. Pumasok si Marcela, naupo sa sala kung saan niya ako pinagmasdan ng maraming beses nang may malabong paggalang na mas masakit pa sa isang insulto, at sa pagkakataong ito ay yumuko siya. Akala ko disenteng lalaki ang anak ko dahil gusto kong paniwalaan iyon. At ikaw, napagkamalan kitang isang babaeng masyadong tahimik, masyadong maislan. Akala ko hindi mo naiintindihan ang maraming bagay. Ngayon napagtanto ko na ako lang pala ang ayaw makakita. Nanatili akong tahimik. Lumunok siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi ako narito para humingi ng tawad sa iyo. Hindi niya ito karapat-dapat. Nandito ako para sabihin sa iyo na kung kailangan mo akong magpatotoo, mag-abot ng mga dokumento ng pamilya, o kumpirmahin ang pinagmulan ng ilang partikular na properties, gagawin ko ito. Hindi ako magpoprotekta sa kahit sino sa pagkakataong ito. Noon ko naunawaan na ang ilang pagkatalo ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang tao. Higit pa sa asawa niya ang nawala kay Vincent. Nawala na sa kanya ang kagalang-galang na refleksyon ng sarili niyang ina tungkol sa kanya.